Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang kaganapan sa Sugod Bahay mga kapatid na kung saan ay dito po yan sa Barangay Calaucan and Barangay Crisanto Sanchez, San Jose City, Nueva Ecija. Ito po ay parte mga kadabarkads ng Pagibang Damara Festival. At dahil festival nga po, nakatanggap ng mga pagkain ang mga Dabarkads host natin dyan sa barangay. May paputo, may kutsinta at marami pa pong iba. Ayon nga po kay Bossing Vic Soto, sana'y makarating ito sa studio ng Itbulaga. Samantalang kanina naman, ginulat po ni Karen Aistrup ang mga Dabarkads natin dahil kanina siya po ang kasama ni Jose Manalo and Miles Ocampo sa Sugod Bahay mga kapatid. So nagkaroon po ng rotation ang scheduling dito po sa Sugod Bahay mga kapatid kasi syempre wala po si Wally Viola. Ganon din si Paulo Ballesteros and syempre si Ryan Agoncillo. Sa mga nagtatanong kung nasaan po si Ryan Agoncillo mga kadabarkads, parang nasa ibang bansa po siya. Nakita ko lang sa isa sa mga posts ni Judy Ann Santos. And also, meron din po siyang outside project katulad po ni Paulo Ballesteros mga kadabarkads kaya hindi po natin siya nakikita sa programa po na Itbulaga. Kaya tama lang po na magkaroon ng rotation talaga sa pag-hosting at ilagay si Karen dito po sa Sugod Bahay mga kapatid. Sabi nga po nila para maarawan at para mainitan din si Karen. Kasi lagi po siyang nasa studio po ng Itbulaga. And speaking of Pagibang Damara Festival, by Friday naman mga clones naman po ang sasabak dito. Ito po ay sa City Social Circle, 7pm yan. Andyan si Matt Monroe, Roel Carino, ewan ko lang mga kadabarkads kung present siya dito kasi alam naman natin ang kanyang pinagdadaanan sa kanyang kalusugan, di ba? Andyan din si Miley Cyrus, Daryl Jondani, Gary B. Lucky Robles at Dulce Rochelle Santos. And by April 25 naman, syempre 2026, 6pm po yan. Dito pa rin sa San Jose City, Nueva Ecija, Velares Ground, Lungsod, Pag-asa Street Concert. Makasama naman natin dyan sa Pagibang Damara Festival ang mga singing queens natin. Kaya naman, see you there mga kadabarkads. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nakasama natin kanina sa Itbulaga. Walang iba kundi po ang P-pop group na Hana, kung saan ay isang international group. So nakakatuwa lang mga kadabarkads dahil talagang pinipili po nila ang programang Itbulaga para i-showcase ang kanilang mga upcoming album and single. Samantala ngayong araw po wala po si Roel Carino mga kadabarkads sa programa po ng Itbulaga dahil alam naman natin siguro yung kanyang pinagdadaanan na medical situation, condition na hindi po ma-reveal sa publiko kung ano ba talaga yung kanyang sakit or karamdaman. Pero ipag-pray natin siya mga kadabarkads sa sana po ay mabilis ang paggaling ni Roel Carino. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging post or statement ng isa sa mga producer po ng mga concert ni Jerome Ibardome, si Ma'am Christina Ignacio. Sabi niya, Jerome Antiques Global Chapter heads online meeting with our very own Jerome Ibardome. Kahit busy, kahit pagod, sinisiguro niya na matupad ang mga commitments niya. Thank you Jerome for spending your time with us. Marami pang kulang at marami pang darating na Jerome Antiques Global is united by love. Hindi mamimirata at hindi magpapapirata because we share our common goal and that is to support Jerome till the end. So napakaganda po ng goal ng mga Jeromantics para po syempre maprotektahan si Jerome Ibardome. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol naman dito sa naging announcement po ng Itbulaga kanina lamang para yan sa mga Dabarkids natin na tinatawagan po para sa GB5. Sabi nga dito, Dabarkids, are you ready? Magpasama na kay mommy or daddy at ibida na ang inyong pagkahenyo, batang henyo na 9 years old or below. Mag-audition na sa TV5 Media Center every Wednesday to Friday, 3 p.m. to 6 p.m. At huwag daw po kalimutan na magdala ng ID at birth certificate
ng mga batang henyo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isa sa mga host ng noontime show na kung saan ay pasok po sa mag-uuwi or nakasungkit ng award para po yan sa box office. Grabe. So walang iba kundi po si Vice Ganda. Ayon nga dito, TV host and comedian Vice Ganda leads this year honorees for the comedy drama Call Me Mother, which earned 392 million at the box office. Veteran actress Maricel Soriano will also be recognized for the family drama Meet, Greet, and Buy, which grossed 260 million. Screen partner Kim Chen Paolo Avellino will be cited for the rom-com My Love Will Make You Disappear, which took in 173 million. So sayang parang wala dito mga kadaber gods ang kay Bossing Vic Soto na The Kingdom. Pero sana po meron silang mayawing award mga kadaber gods dahil maganda naman po ang The Kingdom ni Bossing Vic Soto. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isa sa mga producer po ng Itbulaga, walang iba kundi po si Mr. Manny B. Pangilinan. Na kung saan ay, di ba sabi ko nga po, pinagbumulta ng 54 million financial penalty para po yan sa Maynilad. Pero ang kagandahan dito mga kadaber gods ay handa naman pong mag-areklo or handa naman pong magbigay or magbayad itong si Mr. Manny B. Pangilinan or itong may-ari po ng Maynilad. Ayon nga dito, pinatawan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office ang Maynilad Water Services Inc. na aabot sa 54.2 million financial penalty kaugnay ng water service interruption sa bahagi ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque sa Metro Manila at Imos at Bacoor sa Cavite. Ayon sa MWSS Regulatory Office, ipapatupad ang multa sa pamamagitan ng bill rebates na katumbas ng 327.96 kada apektadong water service connection. Dapat itong mag-reflect sa bill ng mga customer sa Mayo. Sa isang bahagi, ipinaliwanag ng Maynilad na may kaugnayan ng water interruption sa prolong at challenging variability sa raw water quality sa Laguna Lake noong amihan season. Tiniyak naman ng water service provider na tatalima sila sa desisyon ng MWSSRO. We will work closely in the implementation of the rebate program for affected customer and in providing the necessary information through the scheduled public information drive, anila. So handa naman pong magbalik ng 327.96 kada apektadong water service connection po itong Maynilad. So kabuang 54.2 milyong financial penalty. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang nangyari po sa Sugod Bahay mga kapatid, mga kadaper gods, na kung saan nagpaiyak lang naman po sa mga viewers ng naturang programa, maging ng mga nasa studio po ng Itbulaga, maging si Miles Ocampo, si Karen, and si Bossing Vic Soto na iyak po dito. Dahil yung nabunot po nila sa Sugod Bahay mga kapatid, wala na po siyang ina dahil parang naipit or nasagasaan po mga kadaper gods. Ngayon, ang bumubuhay na lamang po sa kanilang magkakapatid ay walang iba kundi po yung kanyang ate. Nakita nga natin habang nag-i-interview po si Miles Ocampo, naiiyak po talaga siya kaya hindi niya po napigilan, tinabunan niya na lamang po ng towel ang kanyang mukha. And ramdam ko din po yung awa ni Bossing Vic Soto at ng mga Itbulaga host kaya po ang binigay sa kanya ay tumataginting na 50,000 pesos. So mas malaki po ito mga kadaber gods kumpara po sa regular na binibigay po ng Itbulaga na 30 to 35,000 pesos. So paano mga kadaber gods, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.